There's been a lot of talks about Donald Trump's tariff and how it affected not just America, not just Mexico, China, but almost all countries kasi lahat nagre-retaliate eh. And ako as a trader, I'm so affected. In this video, you will see ano nangyari sa mga stocks ko, ano nangyari sa stocks ng United States, and surprisingly, ano yung mga stocks na nag-angatan in spite of this tariff talk. Okay, let's go! Okay, today is April 6, Sunday, here in the Philippines, 2025. And here we can see market map. Makita natin sa technology, pula, consumer sector, pula, sa defense, pula, communication and healthcare, lahat pula. Okay, except from few, I think this is Nike. Yan ang medyo umangat lang na onte, pero nasa ano pa rin yun, downtrend eh. Okay. So marami no na apektado sa US. So akala siguro ni Trump pag nag-declare siya ng tariff, magdedire-diretso yung economy nila aangat. Hindi niya naisip na yung mga raw materials na itong mga to galing sa ibang bansa. Okay, so yan yung status ng US market as of today. Okay, now I'll go to my watch list as a trader. Sa full-time trader, we need to have a watch list para yung binabantayan natin na hindi tayo hanap palagi ng mga stocks na bibilin. So now, as you can see, my watch list are all in red. Imagine nyo, eto mga meron ako yung mga may red flag dyan. Yan, may hawak ko yung mga yan. And imagine, kaka-down lang yan ng 7%, 5%. Ngayon, it's down by 13%. Ang sakit. Kaya nagbenta na ako ng kalahati dyan eh. I think guys, yun nga din pala matutunan natin, you have to manage risk. May risk talaga pag mag-trade ka ng stocks. Merong risk pag mag-i-invest. Every day there's a risk, and we have four ways to deal with it, and one is to manage it, or ano ba yung word na yun? Well, anyway, kumbaga lessen the risk. Okay, accept, avoid, impede, share your risk. Okay, so as you can see here, yan lahat baba 7%, EQH down by 10%, 12%. Ang lalaki, ang sakit sa ano niya, sa dibdib niya mga yan guys. Kasi sabihin mo sanay ka na, pero itong Nike, it's up by 3%. Ayan, ito car company to eh, electric car, XPEV, is also down by 8%. Okay, now we will go to the stocks na umangat in spite of this. There's blood on the street. Alright. Ito makita natin itong Nike on a 30-minute time frame. Kaya ito titignan natin para alam natin kung ano nangyayari during the day. So the day prior to that, bumaba na siya sa below 21 and 50 moving average. Tapos bumaba pa siya uli. Then during 10:30 AM sa States, ayan, nag-start na siya umangat. So, yung mga, di ko alam kung ba't ka bibili dyan kasi nasa ano na nga, below the EMAs ka na, below 200 EMA, below 50, below 20. So, syempre hindi ka na bibili dyan. But, I think, kaya bumili ibang tao dyan at tumaas yan dahil dito. Dahil ito, RSI to, it is below, kumbaga ano na siya, oversold na siya. So, pwede na magbilihan yung mga tao dahil nga parang mababa na siya. Wala nang nagkakabentahan na eh. So, mura na yung price probably. Ito yung mga malakas na loob talaga na bumibili na dito sa point na to. Okay. Kahit yung volume niya yung OBV, ito, pababa. So, ako hindi ako bibili talaga dyan.
And yet there are some people who bought stocks here. So let's see. Sino pa yung mga nagtaas? Yung GME, GameStop. May kaibigan ako, kakapanood niya pa lang ng ano nito ng Dumb Money sa Netflix. Ayan, tumaas siya. Imagine mo, tumaas siya. From, tignan natin, ilang percent yung tinaas nito. This year lang to. Ayan, March siya. March. Tapos umangat siya ng 27%. And now, anong nangyari after 27% high? Ayan, bumagsak siya ng 30%. Okay, syempre, iba dito. Ang isipin, okay, tapos na yung downtrend niya, paangat na yan, dire-diretso na yan, to the moon. And yet, ayan, bumagsak. Na pagbagsak niya dito, syempre, negative na yung mga tao dyan, benta ng shares yan. Nagbentahan. Again, may mga malalakas loob dahil sabi nila, uy, nandito na tayo sa oversold level, which is 30. Ayan dyan na. Oversold na yan. Bili na tayo. Yun, nagbili yan sila and then it went up. Umangat to ng ilang percent? 11.33%. Imagine that. 11.33. Imagine mo, may 11.33%. Imagine yun. Bawi ka na dyan yung mga talo mo kung sakaling but the thing is kailangan ganun katibay yung dibdib mo na bibili ka talaga dito at kasi pwede pa bumaba yan hindi ibig sabihin nasa 30 na yan kagaya na ito, hindi ibig sabihin nasa 30 nandiyan siya, ibig bumaba pa at bumaba pa. Okay, or probably these are the people who know something what's going on inside, so that's why yan, kumita sila dyan. Okay, sino pa ba? Guys, makikita nyo naman yan sa yung Go Trade app nyo kung sino man nag-aangatan. Si Victoria's Secret. VSCO. Victoria's Secret. US company. Ganun din to. Hindi tayo bibili dyan kasi downtrend siya. Price is below 250 and 21 EMA, kaya hindi tayo bumibili dyan. Yan umangat dito, nag-induce and yet bumagsak din. Ngayon, bakit siya tumaas? Actually, nag-open siya kitang-kita mo yung etong bar na to. Pag ganito guys, na pin bar na ganito, reverse pin bar na to, siya, sign of strong selling. O ganun nga nangyari sumunod, nagbentahan kasi karoon ng doji, sign of indecision, tapos biglang boom, umangat at around 11 AM sa States, dito 11 PM yan, boom, umangat. Ilang percent? 13.99%. Imagine that. So yun. So yung mga nagkaroon dyan, congratulations. Sino pa? Mga ilan lang naman yan, mga outliers na yan. Tingnan natin, sino pa mga umangat. Wait. Yun nga yung Nike natin. Nike. Grabe, no? Imagine mo ilang percent lang yan, nag-aangatan na yan.
Okay, Nike. Maliit lang naman inangat niya, 3%. 3%. Again, di natin siya bibilin dahil tayo ay technical analyst. And as a trader, we decide based on the chart. Okay, dito naman, so ganun din, no? Itong kanyang RSI 16.35. Imagine mo, sabi natin may level na 30, oversold na yan, okay na yan, aangat na yan. Pero it went as low as 15.61 ang kanyang RSI. So yun, dun kaya sila bumili, then it went up again. This is not my strategy. Kung ganito yung strategy nyo, congratulations. At kumita kayo ng 3%. Alright, so guys, yun lang, no? Just sharing this market view. And let's see what will happen this coming week. Kasi parang balita ko, yung Senate ng US, gusto nila i-reverse yung tariff na yan. Kasi may isa na pa rin na YouTube, yung makers ng ng Ford. Halos lahat ng parts nila, yung chassis nila galing Mexico, yung mga makina nila galing ng Canada. Yung makina na yon, may mga parts yun, yung parts yung galing sa ibang bansa. So that's why ang mangyayari kasi, since tinasa nila yung tariff din sa mga bansa nagsusupply sa kanila, syempre tataas yung presyo. Kung tataas yung presyo ng United States sa yung mga market nila, di ba, mga Amerikano, no? Hindi sila makakabili, ang mahal eh. Hindi sila bibili. Ngayon, kung konti mo ibili, ano mangyayari? Kung konti production. Pag kumonti yung production, maraming tao matatanggal sa trabaho. O di ba? Parang duktong siya eh. Pag malaman na wala ng trabaho, ano mangyayari? Tataas yung crime dahil magnanakaw nila yung mga tao dahil nga walang trabaho. Or, yun nga, babenta nila yung mga gamit nila na sila lang naman di magbibilihan. So, yun guys. Kaya, let's see. Sana ayusin niya ito ni Tito Donald tong kanyang policies niya. Nakita niya naman yung yung result eh. Okay, so yun lang, and I hope you learned something today. And let's be strong. Let's continue to be innovative and creative on how to make money. Okay? So guys, thank you. Ako hindi lang ako aasa dito sa trading eh. Kasi nga mukhang siya eh. As of now, pababa pa siya. So let's see. Okay, kung may mga cash kayo dyan, tabi nyo na muna. Huwag nyo na munang ilagay sa fund ninyo. Ang mga nagtaasin nga din pala, mga ETF, no? Exchange Traded Fund. Yun, pwede kayong bumili nun if you want. Or, yun nga, i-hold nyo na muna. Hold lang muna tayo lahat. Wait and see. Alright? So guys, let's manage our risk. Thank you very much. And have a great week ahead of you.